Lord, we pray, O God, na ang puso't isipan namin ay handang sumunod sa iyong salita. Manalig kami at makita namin, O Diyos, ang kalagahan ng mensahe ngayon na maia-apply namin sa aming buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Glory to God. Tayo po ay nasa chapter 4, verse 21 to 31. No? Ating pinamagatan ito na born through the promise. No? Sabi nga natin, tayo isinilang dahil sa pangako. Alam niyo po, nakakatuwang isipin na ang ating pinanghawakan ng ating kaligtasan, ang tanging pruweba ng ating kaligtasan ay ang mga pangako ng Diyos mula sa kanyang salita. No? So mga kapatid, hallelujah. Itutuloy pa ni Pablo ang argumento. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay ang pagiging malaya at alipin. So mga kapatid, nawa wala na sa inyong alipin, mga kapatid. Hallelujah. At dalangin natin na ang bawat isa ay mamuhay, hindi bilang alipin ng kasalanan at masamang bisyo, bagkus maging alipin ni Kristo at malaya mula sa tanikala ng kasalanan at ng mga gawa ng kaaway. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po. At sa oras to, ituloy natin ang ating pag-aaral. No? Ito ang tanong ko sa inyo, kayong nagdanasang pailalim sa kautusan. Kinakausap niya ang mga taga-Galatians para sa kaalaman ng bawat isa. Ang argumento dito na gustong palabasin ni Pablo ay ang pananampalataya ay bunga ng ating pananalig at hindi ayon sa mga gawa, no? Yung mga pagsunod sa kautusan. At dito pinag-uusapan din natin yung dalawang covenant, yung dalawang tipan. Unang-una yung tipan kay Moses, yung tinatawag nating Mosaic Covenant, no? Na kung saan ito po ay kinapapalooban ng mga kautusan, mga bagay na dapat gawin upang makapaglingkod kay Yahweh. So, yon. At ang ikalawa naman na covenant ay yung covenant kay Abraham, no? Yung kay Abraham ay yung pangako ng Diyos na mismong ibinigay ng Diyos kay Abraham. Unlike kay Moses, ay siya ay naging tagapamagitan pa sa bayang Israel. Mga kapatid, sa Mosaic Covenant, merong bahagi ang Diyos at tao na dapat gampanan para sa ikabubuti ng tao. But sa pagiging pamumuhay natin sa pangako, being children of the promise, mga kapatid, hallelujah, ang meron tayo is God's commitment to fulfill His will in our lives. Committed si Lord. No? Ano ibig sabihin ito, Pastor? Sabi sa kautusan, may bahagi ang taong gagampanan at may bahagi rin ang Diyos. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, kapatid, nang binigay ng Panginoon ito isang biyaya sapagkat hindi ito ibinigay dahil sa ating mabuting gawa. So nagdesisyon ng Panginoon na tawagin Kanya. Nagdesisyon ng Panginoon na piliin Kanya. Mapalad tayo, mga kapatid. At tunay nga, bigyan natin ng karangalan ng Panginoon. I-type nyo sa comment section, mapalad tayo, mga kapatid. Kaya sabi dito ni Pablo, ano ba? Malaya na kayo, gusto niyo pong bumalik sa pagkaalipin. Kaya ito, binibigyan ng pansin, di ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Okay? Ito ang kwento. Galatians 4:22, sinasabi roong si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Ang isa ay, sabi nga, anak niya sa alipin, at ang isa ay sa malaya. Ang pinag-uusapan natin, si Sarah na asawa ni Abraham at si Hagar na alipin ni Sarah. Okay? So, ibig sabihin, dahil matanda na si Abraham, na kinausap ng Diyos si Abraham, ay sinabi nga niya na gagawin niyang ama ng napakaraming bansa, si Abraham. No? Pero ang nakakamangha,
yung katuparan ng Panginoon ay ibinigay sa panahon na unang-una ang asawa ni Abraham ni si Sarah ay itinuturing na baog. Hello, baog. So, ikalawa, yung edad ni Sarah ay nasa panahon na hindi na dapat nagkakaanak. Okay? So, matanda na siya. Isa pa. So, sabi nga natin, ang pinag-uusapan dito, no, dahil sa alam ni Sarah na hindi siya magkakaanak, gumawa siya ng paraan sa kanya sariling kilos. Ibinigay niya si Agar para pagkaroon ng anak si Abraham doon sa alipin niya. Ito po ang naging problema ng ginagawa ng tao na pinangungunahan ng Diyos at kuminsan gumagawa tayo ng isang bagay na hinsalip na makatulong ay nagiging problema. Ang kaguluhan sa Middle East, ang laban sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Hudyo ay galing pa sa panahon ng Genesis, sa panahon na yon. Tandaan niyo po, yung anak ni Abraham na si Ismael, ito po yung mga kasalukuyan ay mga Arabo, mga Muslim sa Middle East. So, lumalabas, anak sa labas ito. Then, sabi nga natin, alam naman natin kung sino si Isaac. Dito nanggaling ang bansang Israel. So anak ni Isaac si Jacob at si Jacob ay naging si Israel. Okay. So binigyan ng pansin dito na ang dalawang anak ni Abraham, ang isa ay anak niya sa alipin, so automatic alipin din ito, at ang isa ay anak niya sa malaya. Pero napaka-imposible na mga anak ni Sarai. Pero pag sinabi ng Diyos, mangyayari. I-type nyo nga dyan sa inyong comment section, pag sinabi ng Diyos, mangyayari yan. No? Walang makakapigil yan. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari yan. I-type nyo po yan. Hallelujah. Na tunay nga, maniwala kayo, kung nabasa mo yan sa Bible, angkinin mo na ang pangako ng Diyos. Pag may nakita kang pangako ng Diyos, angkinin mo na at hayaan mo mangyari yan sa buhay mo. So, kaya nga, lagi niyong gawin yan mga kapatid. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kaya para malaman niyo ang kalooban ng Diyos at ano ang gusto niyang gawin, saliksikin niyo ang kanyang salita, makikita niyo, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabagin. Hallelujah. Tuloy natin. Praise God. Ang sabi dito, ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Sapagkat si Agar ay bata pa, so automatic, madali siyang nagdalang tao. So nagkaroon siya ng anak sa natural process. No? So nagbuntis ng anak. Sa pag-aakala ni Sarah, na para lang matupad yung pangako ng Diyos kay Abraham, gumawa siya ng isang paraan na hindi kalugod-lugod sa Diyos. At sa halip na nakatulong, ang naging ugat pa ng kaguluhan sa Middle East. Okay? So, sa totoo lang, ang lahat na nagaganap sa buong mundo ngayon, yung mga conflict, nagsimula yan hindi sa mga bansa, nagsimula yan sa pamilya. Okay? Tandaan nyo. Kaya ipagpray nyo yung pamilya nyo, ingatan nyo, no? Huwag kayong gumawa ng dahilan para magkasala ang inyong asawa. Huwag kayong maging dahilan para magkasala ang inyong mga anak. Hallelujah. So tuloy natin, no? Ang anak niya sa alipin ay pinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. So sinabi ng Diyos, magkakanak si Sarah. Sinabi ng Diyos, magkakanak si Abraham, specifically kay Sarah, sa legal wife. Legal wife, mga kapatid. No? So, sabi dito, the son of the slave wife was born in a human attempt to bring about the fulfillment of God's promise.
Hindi tayo ang gagawa ng paraan para matupad ang kalooban ng Diyos. Supposed to be, you just claim it. Claim it sa sarili mo, sa buhay mo, and you will have it, mga kapatid. So, pag sinabi ni Lord, gagawin niya yan. Kahit imposible. Katulad ng pagkabaog ni Sarah. Pag sinabi ni Lord, magkakaanak si Sarah, magkakaanak yan. Kaya nga mga kapatid, ano nakikita nyo? Kapag kayo ay may sakit, anong gusto ni Lord? Pagalingin kayo, manalig ka lang. Kung ikaw ay may problema, manalig kayo sa Diyos. Alam niyo, sa totoo lang, ang nagiging problema talaga natin ay hindi yung problema, kundi yung hindi natin paglapit sa Diyos. Hello? Tandaan niyo ito mga kapatid, ano man na nagawa mong mali, ay kayang patawarin ng Diyos. At huwag ka mag-alala, pag pinatawad ka ng Diyos, hindi niya naalalahanin ito. Ang Diyos ay hindi tao, nagtatanim ng samang loob o gumaganti. Sapagkat ang Diyos ay matuwid, hindi katulad ng tao. Okay? Tuloy natin. So, ito ay isang talinghaga. Larawan ng dalawang tipan, ang dalawang babae. Ito na naman, babalik na naman tayo sa Abrahamic Covenant at yung tinatawag nating Mosaic Covenant. No? So, yung isa ay based sa kautusan, yung Mosaic Covenant, at ang isa ay patungkol sa pangako, yung Abrahamic Covenant. Okay. So, nasaan tayo doon sa dalawa? Tayo po ay nandoon sa Abrahamic Covenant. Okay? So, tandaan niyo po yan, ha? Hallelujah. Sapagkat yung covenant ni Moses ay para sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Samantalang yung covenant ni Lord kay Abraham ay para sa kaligtasan ng lahat kasama ng mga Hentil. So kasama tayo sa ilalim ng Abrahamic Covenant, hindi sa Mosaic Covenant. Okay? So ulitin ko po mga kapatid, dalawang issue dito, ang malaya at ang tinatawag nating alipin. Alam natin na alipin si Hagar, no? Kahit nagkaanak siya kay Abraham, siya ay isa pa ring alipin. At si Sarah naman is a symbol na tinatawag nating malaya, okay? Yung kalayaan. Hallelujah. So, two covenant. Yung kasalukuyan na tinatawag natin Mosaic law at ngayon yung ating pinananaligan ay yung Abrahamic law. Mga kapatid, anong pruweba mo, kapatid, na ikaw ay ligtas? Ang pangalan mo ay nasusulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid, simple lang, the just shall live by faith, and we are justified by faith, no? By grace through faith. Ibig sabihin, we have been saved by grace through faith. We have been justified by faith, no? Tayo ay napawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo Jesus. Okay? So, praise God for that. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia. Larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin kasama ng kanyang mamamayan. Ito yung pagkaalipin nila mula sa Ehipto at sabi nga natin yung mga sumulpang panahon dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Mga kapatid, ito ang problema ng Mosaic Covenant, no? Kapag nag-fail yung tao, so nasisira yung covenant. Kaya nga walang maliligtas sa pagsunod sa kautusan. Sa halip, mapapahamak pa sila sa hindi nila pagsunod sa bawat kautusan ni Yahweh. But praise be to God. Yung hindi kayang gawin ng kautusan, ngayon ay tinupad ng Abrahamic Covenant sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Tingnan natin dito. Si Hagar, ang kanya anak ay si Ismael, na siya pinagmula ng mga Muslim ngayon, mga Arabo. At ang asawa ni Abraham si Sarah, ang kanya anak ay si Isaac. Paano nakuha ni Sarah ang kanyang anak? Ito ay dahil sa pangako ng Diyos.
Samantalang si Ismael ay dumating sa buhay ni Hagar sa natural process dahil ipinahiram ni Sarah si Abraham kay Hagar. Next, si Hagar ay simbolo ng Mount Sinai. Si Sarah ay simbolo ng Mount Zion, no? Yung tinatawag nating Heavenly Jerusalem. Okay? Samantalang ang Mount Sinai, ito naman yung tinatawag nating earthly temple, yung mundo na kung saan nakatanikala tayo sa kasalanan. At sabi dito, ang lipi ng alipin, no, ay sabi nga natin, ngayon, sabi nga, they are disinherited. Okay, ano ibig sabihin? Sila hindi binigyan ng pagkakataon na makihati sa mana ng malaya. Okay? So, ano ibig sabihin? Tayo ay nasa ilalim ng pangako ng Diyos, katulad ng pinangako ng Diyos kay Abraham. At tayo ay nabubuhay sa biyaya. Kaya kapatid, dahil diyan sa ating pananalig na walang sala tayo at tayo ngayon ay anak na ng Diyos. Ganon kasimple yun. Hindi mo kailangan lumakad ng paduhod para magbayad ng kasalanan mo. Hindi mo kailangan magpapako sa krus para bayaran ang iyong kasalanan. Kapatid, si Kristo na ang kumilos, si Kristo na ang nagsakripisyo para sa kaligtasan ng lahat. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ayon sa kasulatan, magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na din nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Ang pinag-uusapan dito, itong si Sarai na hindi magkaanak ay magsaya dapat, sapagkat tunay nga yung pangako ng Diyos ay kanyang tutuparin at natupad na nga, mga kapatid. So God is the God of promises and God is faithful. Ilagay nyo sa comment section, God is faithful. Siya ay tapat. Ipayag nyo na ang Diyos ay tapat sa atin. Ang Diyos ay tapat sa iyo, sa iyong pamilya. Hindi siya nagbabago. Okay? Hindi siya naapektuhan ng ating kasalanan. Ang kasalanan ay umiepekto sa tao. No? Ang kasalanan ay nagbubunga ng di maganda sa tinatawag nating buhay natin. Okay? So, praise God. Tuloy natin. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ng Diyos ayon sa pangako. So sabi sa wikang Ingles, you brethren like Isaac, we are the children of promise. So mas kilala tayo bilang mga anak ng pangako ng ating Diyos na buhay. Verse 29, kung ang pinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig noon ng ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, gayon din naman ngayon. No? Ang pinag-uusapan natin ay yung naging gawi ni Hagar. Dinispice niya Parang minaliit niya yung kanyang amo na si Sarah. Parang naging hambog, mayabang si Hagar sapagkat siya nagkaanak at si Sarah ay hindi. No? So, ganun ang nangyayari. Nasabi nga natin, hinahamak tayo ng kasalanan at tunay nga ibinabaksak tayo ng kasalanan, yun ang nagiging ugat ng ating pagdurusa sa mundong ito. Kaya sabi dito, pinanganak kayo ayon sa Espiritu ng Diyos at inusig noon ng pinanganak. Kaya nga ngayon mga kapatid, hindi tumitigil ang mga Arabo sa pagpaplano para ibaksak ang Israel. Mga kapatid, hanggang ngayon, for your information, higit na marami ang mga Arabo kumpara sa mga Israelita. Pero ang mga Israelita ang may hawak ng Middle East area, lalo na sa lugar ng Israel. Napakaliit na bansa, pero makapangyarihan ang Diyos. Sino ang kanyang Diyos? Si Yahweh. Hallelujah. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa mana ng anak ng malaya.
Kaya sabi ni Pablo, gusto niyo marinig yung patungkol sa pagkaalipin at pagiging malaya. Eto ngayon, ang buhay ng maalipin at ang buhay ng malaya. Ang sabi dito, hindi dapat makihati, sama na ang lahat ng mga anak ng alipin. Sabi nga natin, meron ka bang karapatan sa kaligtasan? Meron ka bang karapatan sa biyaya ng Diyos? Meron. Bakit? Kasi tayo ay hindi na anak mula sa pagkaalipin, kundi tayo ay anak mula sa pagiging tayo naging malaya sa pangako ng ating Diyos na buhay. So Christian live by faith and not by sight. Hello. Ang kaligtasan natin ay hango sa pananalig kay Kristo Jesus. Mga kapatid, hallelujah. Kaya nga ang covenant ni Abraham, ang Abrahamic covenant ay ang commitment ng Diyos na isakatuparan niya ang kanyang pangako kay Abraham. God presently is at work. No? Siya'y kumikilos sa buhay natin, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa katotohanan na ito. Ano ang kalagahan dito, Pastor? Ano ang kalagahan na malaman namin na kami ay anak ng Diyos at kabilang sa mga anak na malaya, hindi alipin? Unang-una, tayo naging malaya dahil sa pangako ng ating Diyos. Hello. Kaya nga mga kapatid, tayo na sa ilalim ng kanyang biyaya. Kaya gusto kong ibigyan ng diin, paano ka naligtas? Dahil sa mabuting gawa. No, amen. Tayo'y naligtas sa pagtanggap kay Kristo, sa pananalig kay Kristo. Wala nang iba. Sa susunod, pag natapos tayo sa tinatawag natin aklat ng Galatians, sa susunod na aklat ito ay ang Santiago, no? So, isa ring magandang sulat ni Santiago, okay? A general epistle. So, napakasarap. Sabi nga ng awit na born free. No, yung bang malaya tayo. Praise God. Pero ang tunay na kaganapan, yung excellent freedom, ay hindi dito sa mundo, kundi doon sa langit. Mga kapatid, darating ang panahon, lubusan tayong lalaya at mamumuhay tayo sa biyaya ng Diyos magpawalang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung ibig sabihin, eternal, from eternity to eternity. Sabi nga ni Pedro, tayo po ay mga dayuhan lang sa mundong ito. Nakikiraan lang tayo. Ang tunay nating tahanan ay hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit, sa kaharian ng ating Diyos. Amen? Paano ka naligtas, kapatid? Sagutin mo ang tanong, paano ka naligtas? Ito ay sa pamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Naligtas ako dahil sa pananalig. Napawalang sala ako. Kaya ngayong kaligtasan, ibig sabihin, ikaw ay pinatawad sa kasalanan mo at ngayon ay ligtas na. So, kahulugan ng kaligtasan ay ang kabayaran, kapatawaran sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Purihin ang Panginoon sa katotohanan ito. Kaya kapatid, mag-isip-isip ka. Sino bang Diyos ang pinaglilingkuran mo? Ang Diyos na nagbibigay ng kalayaan o baka mamaya ang Diyos na umaalipin sa atin? Mga kapatid, mag-ingat tayo pag nagsasalita ng ganito. Naniniwala ako sa nasa itaas. No, kapatid, bubuksan ni Lord ang iyong spiritual eyes ngayon, makikita mo sa paligid ang masamang espiritu. Napapaligiran tayo. Okay? Pero huwag kayo malungkot sapagkat hindi ibig sabihin napapaligiran, talo tayo. No, amen. Greater is He that is in us than he that in this world.
Mas makapangyarihan siya na nasa buhay natin si Kristo kaysa kay Satanas sa sanlibutan ito. Mga kapatid, tandaan niyo po, hallelujah, we overcome the enemy, no? Through faith. Through faith in Jesus Christ. Napakagandang kaligtasan. Hindi mo na kailangang magbayad. Ito ay handog ng Diyos sa iyo, biyaya ng Diyos sa iyo at sa akin. Manali kayo dito at tunay nga lahat ng mga bagay na kailangan nyo ay idaragdag ng Diyos. Huwag kayong mag-doubt sa tunay na Diyos. Ang Diyos ay espiritu. Ang Diyos ay walang laman. Ang Diyos ay hindi kahoy o hindi bato. Mga kapatid, hallelujah. Tandaan niyo po yan. Hindi po Diyos ang gawa ng tao. No, these images are created by men. Ang Diyos ay hindi nilikha ng tao. Ang Diyos ay lumikha sa tao. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung gawa ng kamay mo ay sasabihin mo, siya ang Diyos mo at tagapagligtas mo. Kaya mga kapatid, the reason why you are not receiving your answered prayer is because maybe you are calling the wrong God. Tandaan nyo, ang Diyos ng sanlibutan ito ay isang malupit na Diyos. Kaya mag-ingat kayo na baka sabihin nyo sa Diyos na nasa itaas. Kung di mo masabi ang pangalan ng Panginoon Jesucristo, baka wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. No, baka mamaya nananalangin kayo, bro, tulungan mo ako. Kasi napanood natin niya sa isang telenovela. Doon nagsimula yung salitang bro. Sa halip na Jesus, sa halip na Lord God. Kaya kapatid, bakit hindi na masabi yun? Pati sa Christmas, Xmas. Bakit hindi nila masabi yun? Sapagkat hindi nila pwedeng masabi yun hanggat wala sa kanilang espiritu ng Diyos. Maaari mas mababanggit nila ang pangalan pero walang kapangyarihan yun, walang authority yun. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Amen? Kaya kapatid, ang Diyos ay mapanibuguin, huwag kang tatawag sa ibang Diyos sapagkat siya lang ang tunay na Diyos. Purihin ang Panginoon. Napakasarap ang buhay pagkasama natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya kapatid, magtiwala ka lang, ano man ang problema, mayroong solusyon ng Diyos. Darating ang kanyang tulong sa kanyang itinakdang panahon. Patuloy po namin nilalapit sa iyo, Lord, in the mighty name of Jesus. Hawakan mo po, Panginoon, si Tatay Kaloy, Lord, in the mighty name of Jesus. At yung hawakan mo po, hipoy mo po, O Diyos, yung namamaganyang paa, Lord, na nagpapahirap sa kanya sa paglalakad. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, hipuin mo po ang kanyang paa. Alisin mo po ang pamamaga at tunay nga manumbalik ang sigla ng kanyang katawan upang muli siyang makalakad sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po ng marami sa biyayang ito na binigay mo. Salamat, Lord, sa pagpapala at pag-iingat na binibigay mo sa bawat isa na nakikinig ng iyong salita. Lord, we claim it. We claim your promise that if we abide in you and your words abide in us, whatever we pray, whatever we ask in your name, it will be given, it will happen. In Jesus' mighty name. Amen. Kaya kapatid, nakasalalay sa pananalig mo kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos na kailangan natin sa ating buhay. Mabuti ang Diyos. Tapat siya sa atin.